Sa isang malamig na umaga sa labas ng siyudad ng Paris, Pransya, ang tunog ng itim na sapatos na katad ay gumagasgas sa sahig ng kalsadang nababalutan ng puting niebe. Isang 10 taong gulang na batang babae na may maitim na balat, nagngangalang Amina, ay naglalakad ng nakayuko papunta sa paaralan. Sa tabi niya, may maririnig na mahinang tawanan mula sa 2 batang puti na nakaturo sa kanya at bumubulong, "Tingnan mo, parang uling ang balat." Hindi sumagot si Amina. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa paglalakad na may pusong nagsisimula ng mamanhid. Ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga imigrante mula sa Senegal. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang pabrika tuwing gabi, habang ang kanyang ina ay nagbebenta ng mga segunda manong tela mula sa Aprika sa isang tiangge tuwing Sabado. Tumutulong siya sa kanyang ina na magtayo ng kanilang pwesto, at bawat Sabado may ilang mga puting tao na dadaan at ngingwi, habang ang iba ay malakas na magsasabi, "Ang tapang ng amoy ng pampalasa," o malapit na itong maging isang palengke ng mga taga-Nigeria. Ang kanyang ina ay isang matatag na babae. Kahit na halos araw-araw siyang nakararanas ng pangmamata, hindi siya kailanman tumalikod. "Kailangan nating magtiis, anak," laging sabi ng kanyang ina. "Nandito tayo sa bansa nila. Hindi natin sila dapat bigyan ng dagdag na dahilan para kamuhian tayo." Ngunit hindi iyon madali. Minsan nang sinabi ng kanyang guro na huwag siyang mangarap ng masyadong mataas. Kahit gaano pa kasipag mag-aral si Amina, kahit gaano kataas ang kanyang mga marka sa pagsusulit, ang natatanggap niya ay mga mapangmatang tingin at masasakit na salita. Noong siya ay nasa high school, nagsulat siya ng isang sanaysay tungkol sa pangarap niyang maging isang tagasalin ng wika para sa UN. Ang kanyang guro sa Ingles ay tumawa at nagsabing, "Magandang pangarap iyan, pero baka mas bagay sa iyo ang trabaho bilang tagapag-alaga ng bata o kasambahay, Amina." Naaalala niya ng malinaw na ang ilang mga kaibigan niyang Pranses, na mas mahina sa klase kaysa sa kanya, ay tumatanggap ng papuri at mga oportunidad na hindi niya kailanman naranasan. Ang kaarawan na walang sinumang nangahas na humawak sa aking kamay. Sa kanyang 13 na kaarawan, pinakiusapan ng guro ang mga kaklase na batiin siya at maghawak kamay. Sa silid-aralan, tanging ang upuan ni Amina ang nanatiling bakante. Isang kaklaseng lalaki ang nagsabi, "Ang balat mo ay parang sakit." Tumawa siya para itago ang nagbabadyang mga luha, at umuwi siya ng maaga sa araw na iyon na idinahilan ang sakit ng ulo. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina ngunit walang sinabi, dahil alam din niyang walang magbabago sa isang mundong ayaw silang kilalanin. Nagsimula kong matutunan na ang kabutihan ay hindi isang kasangkapan para mabuhay. Lumaki si Amina na sinusubukang gawin ang kanyang pinakamahusay sa lahat ng bagay. Hindi siya kailanman sumuway, hindi kailanman nagkamali, at hindi man lang sumasagot. Ngunit gaano man siya kabuti, itinuturing pa rin siyang mali. Minsan, tinawag ng isang kapitbahay ang mga pulis dahil nakita si Amina na umuwi ng gabi kahit nagaling lamang siya sa special classes. Nagsimula siyang magtaka kung ang kanyang balat ba ay isang tahimik na krimen na walang sinumang korte ang huhusga. At isang gabi, habang nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono, isang video sa YouTube ang nagpabago sa kanyang nararamdaman. Ito ay isang video ng isang babaeng Aprikano na naglalakad sa Maynila. Nginitian siya ng mga batang Pilipino ng may kabaitan. Isang tindera ang nag-alok sa kanya ng libreng kakanin at nagsabing, "Kainin mo, anak, libre yan." Bumilis ang tibok ng puso ni Amina. Ang salitang anak, mula sa isang estranghero, ay nagparamdam sa kanya na marahil ang mundo ay hindi ganap na malupit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na may tanong sa isip, "Kung pupunta ako sa Pilipinas, tatawagin din kaya nila akong anak?" Ginugol ni Amina ang kanyang mga kabataan na tahimik na nilalabanan ang mga pangiinsulto. Nag-aral siya ng mabuti hanggang sa makapasa sa Faculty of Linguistics sa isang universidad sa Paris, kung saan wala pang 5% ng mga mag-aaral ay Aprikano. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, ngunit sa tuwing binabanggit niya ang kanyang pangarap na maging isang tagasalin para sa United Nations, pinagtatawanan siya. May mga nagsasabi sa kanya ng harapan, "Tatanggapin ba ng UN ang isang taong itim?" Ang iba naman ay nagsasabi, "Magaling kang magsalita pero medyo malakas ang iyong Aprikanong tuldik." Kahit sa klase,
Kapag madalas siyang nagtataas ng kamay para magbahagi ng mga ideya, isang kaklase ang bumulong. Huwag mong isipin na, dahil marami kang sinasabi, ay kapantay mo na ang isang tunay na Pranses. Nag-apply siya ng trabaho, ngunit katahimikan ang naging tugon. Pagkatapos makapagtapos, nag-apply siya para sa posisyon bilang interpreter at communications officer sa mahigit 47 na organisasyon. 3 lamang ang tumawag para sa isang interview, at sa lahat ng 3 iyon, nang pumasok siya sa silid, ang mga ngiti sa mukha ng mga tagapanayam ay napalitan ng kawalan ng emosyon. Ikaw ba si Miss Amina? Opo. Sige, maghintay ka muna. Tatawagan ka na lang namin ulit. At syempre, ang mamaya na iyon ay hindi kailanman dumating. Ang mukha ko ay hindi nila katanggap-tanggap. Minsan, nagpunta siya para sa isang interview sa isang sikat na kumpanya ng media sa Europa. Maayos ang kanyang pananamit, kumpleto ang kanyang mga dokumento, at malawak ang kanyang karanasan. Isang lalaking tagapanayam ang paulit-ulit na tiningnan ang kanyang portfolio bago magtanong ng walang emosyon, "Sigurado ka bang nababagay ka sa imahe ng aming organisasyon?" Sumunod naman ang isa pa, "Ang aming mga kliyente ay mga mataas na antas na Europeo. Baka hindi ka maging komportable sa kanila." Lumabas siya sa silid na iyon na may mabigat na puso at nagsimulang magtanong, "Kung mababago ko ang kulay ng aking balat, magkakaroon kaya ako ng mas magandang kinabukasan?" Sa Pransya, siya ay isang mahusay na mag-aaral, ngunit walang lugar para sa kanya. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang freelance tour guide sa Ingles para sa mga grupo ng turista, ngunit hindi pa rin siya nakaligtas sa mga masasakit na salita. Tinanggihan siya ng ilang kliyente na sinasabi sa kumpanya, "Gusto namin ng isang taong mukhang mas propesyonal." Minsan, isang grupo ng mga turistang Koreano ang nagpakuha ng litrato kasama ang ibang mga tour guide, ngunit ayaw magpakuha kasama siya kahit na siya ang pinuno ng tour. Pilit siyang ngumiti at sinabi sa sarili, "Ayos lang, sapat na ang pagiging magaling ko." Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi kailanman sapat ang pagiging magaling para sa kulay ng balat na ito. "Gusto ko lang maging isang ordinaryong tao, pwede ba?" Sinimulan ni Amina na gamitin ang kanyang libreng oras sa paghahanap ng mga kwento ng mga Aprikano sa iba't ibang bansa. Marami ang nagbanggit tungkol sa Japan, Korea at China, ngunit ang nakapukaw ng kanyang pansin ay isang video mula sa TikTok. Isang video ng isang babaeng Aprikano na naglalakad sa isang palengke sa Maynila at isang tindera ang nagsabi, "Kainin mo, anak, bigay ko na to." Hindi lamang ito tungkol sa libreng pagkain, ito ay tungkol sa pagtanggap. Paulit-ulit niyang pinanood ang video na iyon ng maraming beses hanggang sa wakas ay nagpasya siyang i-type ang mga salitang mag-isang maglakbay sa Pilipinas. Lumabas ang maraming mga website sa Ingles, mga murang hotel, mga tour sa Bulkang Taal, mga talon, mga simbahan at ang mga ngiti ng mga Pilipino. Ang mga salitang Land of Smiles. At nang gabing iyon, nag-book siya ng isang flight nang hindi kumukonsulta sa sinuman dahil gusto niyang patunayan na mayroon pa ring lugar sa mundong ito kung saan hindi siya titingnan bilang isang banta. Ilang araw bago ang kanyang pag-alis, tinanong siya ng isang katrabaho na may mapanuyang ngiti, "Pupunta ka sa Pilipinas? Anong gagawin mo doon?" Mainit at hindi naman mapuputi ang mga tao. Ngumiti lamang siya ng bahagya. "Gusto kong pumunta sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin at titingnan ako mula sa loob, hindi lang sa kulay ng aking balat." Kahit na nag-aalala ang kanyang pamilya, nagtatanong ang kanyang ama, "Mag-isa ka lang ba talagang pupunta, anak? Babae ka, at iba pa ang relihiyon at kultura." Ang kanyang ina ay mahinang nagsabi, "Kung pagod ka na, magpahinga ka, anak. Baka doon, tingnan ka nila bilang isang tunay na tao." Ang Ninoy Aquino International Airport ang pinto, patungo sa isang bagong hininga. Nang lumapag ang eroplano at bumukas ang pinto, ang amoy ng maalinsangang hangin na may halong amoy ng sinaing ay dumampi sa kanyang ilong. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Tumingin sa kanya ang opisyal ng imigrasyon at ngumiti. "Welcome to the Philippines," sabi nito, sabay tatak sa kanyang pasaporte nang walang anumang masasakit na tanong. Sa sandaling iyon, hindi na malaya ni Amina na tumutulo na pala ang kanyang mga luha.
Ito ang unang pagkakataon na walang nagtanong kung bakit ganito ang kanyang hitsura. Ang isang ngiti lamang mula sa isang estranghero ay nakapagpapagaling na. Sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Sa daan, lumingon ang driver at ngumiti tumango sa kanya. Isang Pilipina sa tabi niya, nang makitang nalilito siya sa hawak na mapa, ay itinuro ito at nagsabi sa simpleng Ingles, "Here, you get off here. I help you." Bago pa siya makasagot, isang supot ng tinapay ang iniabot sa kanya. "Kainin mo, wala ka pang almusal." Tinanggap niya ito nang may luha sa mga mata, hindi dahil sa gutom, kundi dahil wala pang sinumang nagbahagi sa kanya ng walang takot, pag-aalinlangan o pandidiri. Sa isang jeep sa Pilipinas, hindi ako isang kakaibang bagay. Kinabukasan, sumakay si Amina sa isang jeepney sa Maynila. Hindi niya alam kung paano magbayad. Nakita siya ng tsuper na mukhang nalilito, ngumiti ito at dahan-dahang nagsabi, "11 pesos lang, miss." Sabay kuha ng barya mula sa kanyang kamay at iniabot sa kanya. Walang reklamo, walang mapangmatang tingin, kundi ang mga salitang sige lang po at isang magaan na tapik sa kanyang braso. Natigilan siya. Sa Pransya, ang ganitong mga kamay ay iwinawaksi. Ngunit dito sa Pilipinas, ito ay isang pagpapakita ng respeto. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya kinailangang patunayan ang anumang bagay. Tumuloy si Amina sa isang hostel sa lumang bahagi ng lungsod. Ang may-ari ng hostel ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na nagngangalang Nanay Elena. Hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, ngunit tuwing umaga, lagi niya itong tinatanong, "Kumain ka na ba, anak?" Ang salitang anak, kahit na may ibang punto, ay umalingaw-ngaw sa kanyang puso na parang musikang hindi pa niya naririnig. Sa bawat araw na naroon siya, walang sinumang tumitig sa kanyang balat ng may paghihinala, walang bulungan, walang humihila ng kanilang mga bag palayo, walang nagsasabing bumalik ka sa bansa mo. Tanging mga tawa, ngiti, at ang salitang, "Magandang araw po." Nagsimulang mag-isip si Amina, siguro hindi ko kailangang maging kahit ano. Sapat na ang maging isang ordinaryong tao dito. Nakaupo si Amina sa tabi ng bintana ng isang maliit na kapihan sa lumang bahagi ng Maynila. Humihigop siya ng iced coffee na masyadong matamis para sa kanyang panlasang Pranses, ngunit nagpapainit sa kanyang puso. Sa labas ng bintana, iba't iba ang bilis ng paglakad ng mga tao, ang ilan ay nagngingitian, ang ilan ay humihinto sa gitna ng kalye para mag-usap nang hindi nagmamadali. Kinuha niya ang kanyang tala-arawan at isinulat ang mga salitang, "This country feels like a deep breath." Isang malalim na hininga na hindi niya kailanman nalanghap sa Pransya. Ang mga amoy at mga tao lahat ay isang bagong mundo. Sa unang araw ng kanyang seryosong pamamasyal, sinimulan ni Amina sa simbahan ng San Agustin. Nagsusuot siya ng damit na may mahabang manggas at mahabang pantalon bilang paggalang, dahil nabasa niyang nirerespeto ng mga Pilipino ang relihiyon. Isang guwardiya na nagbabantay sa lugar ang nakakita sa kanyang nalilito sa mapa at lumapit para magtanong sa Ingles na may puntong Pilipino, "Where are you from?" "France," sagot niya. Tumawa ang guwardiya at sinabing, "Very far, welcome." Walang tanong kung galing siya sa Aprika, walang hiling na magpakuha ng kakaibang litrato, tanging mga palakaibigang mata na tumitingin sa kanya bilang isang ordinaryong turista. Ang hindi pagiging kinamumuhian ay naging isang bagong pakiramdam na minahal niya. Nagpatuloy si Amina sa isang palengke. Isang tindera ang ngumiti ng malapad at nagtanong, "Gusto mong subukan?" "Halo-halo." Tumango siya. Inilagay ng tindera sa isang baso at iniabot sa kanya na nagsasabing, "Kainin mo, anak. Hindi mahal. Ang ganda mo, anak." Natigilan siya sandali, hindi dahil sa salitang maganda, kundi dahil sa salitang anak. Inabot niya ang bayad, ngunit marahan itong itinabi ng tindera. "Kainin mo muna, mamaya ka na magbayad. Hindi ka naman tatakbo, di ba?" Nanginig ang kanyang puso. Sa bansang kanyang sinilangan, walang sinumang tumingin sa kanya bilang isang anak. Ngunit dito, sa lugar na ilang araw pa lang niyang tinutuluyan, may nagsabi ng salitang iyon nang may totoong ngiti. Hindi ko naiintindihan ang Tagalog, ngunit malinaw ang pakiramdam. Habang naliligaw sa isang makipot na eskinita, nakita niya ang isang matandang babae na naglalatag ng mga gulay para ibenta. Ngumiti ang matanda at may sinabi sa Tagalog,
Hindi niya naintindihan, kaya ngumiti na lang siya pabalik. Kumuha ang matanda ng isang pipino at iniabot sa kanya. Inuulit ang sinabi sa isang malambing na tono. Kahit hindi niya alam ang kahulugan, tinanggap ito ni Amina at sinabing, "Salamat po." Ito ang unang salitang Filipino na binigkas niya mula sa puso. Mahinang tumawa ang matanda at sinabing, "Marunong ka magtagalog, anak. Ang galing." Ang salitang anak na naman, mas mainit pa ito kaysa sa kanyang tunay na pangalan. Hindi perpekto ang Pilipinas, ngunit hindi siya nito itinataboy. Alam ni Amina na hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay mabait. Minsan na siyang tinanggihan ng taxi dahil hindi nagsasalita ng Ingles ang driver. Minsan, tiningnan siya ng may pagtataka sa ilang lugar na panturista. Ngunit ang kaibahan ay hindi ito poot. Ito ay hindi pagkakaintindi. At kapag siya ang unang ngumingiti, madalas nang ngumingiti pabalik ang mga Pilipino. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang maliit na silid sa hostel, tinitingnan ang mga ilaw sa kalsada na tumatagos sa manipis na kurtina, naisip niya sa sarili, "Nagsisimula ko ng magustuhan dito. Hindi dahil sa mga lugar, kundi dahil sa mga taong tumitingin sa akin bilang isang tao." Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw sa Maynila, sumilong si Amina sa ilalim ng isang puno malapit sa isang maliit na kanto. Ang ingay ng mga motorsiklo na humahalo sa sigaw ng mga nagtitinda ay nagparamdam sa kanya na nasa ibang mundo siya, isang mundong puno ng buhay. Nagsimulang kumalam ang kanyang tiyan. Sinundan niya ang mabangong amoy ng mga pampalasa hanggang sa huminto siya sa harap ng isang karinderya sa gilid ng daan. Isang maliit na kainan na walang magarbong karatula, walang menu sa Ingles. Tanging 5 kaldero na nakahilera at isang Pilipinang nasa katanghaliang gulang na may malapad na ngiti. Nakasuot ng kupas na t-shirt na may cartoon print at apron. Iyon si Nanay Elena. Nagatubili siyang pumili ng pagkain dahil hindi siya marunong magtagalog. Itinuro ni Amina ang isang kaldero ng adobong manok. May tinanong si Nanay Elena sa wikang hindi niya naintindihan, kaya tumango na lang siya at sinabing, "Yes." Sumandok si Nanay Elena ng kanin sa isang plato, nilagyan ng adobong manok na may maraming gulay at iniabot sa kanya kasama ang isang malamig na bote ng tubig. "Kain ka ng marami, anak. Sa ganitong kainit kailangan mo ng lakas." Natigilan si Amina sa salitang anak muli. Tumingala siya kay Nanay Elena, hindi sigurado. Hindi siya kilala ng tinderang ito, ngunit tinawag siya nito sa pinakamainit na salita sa mundo. Inabot niya ang bayad, ngunit marahan itong iwinaksi ni Nanay Elena. "Wag na, anak. Kumain ka muna, mamaya ka na magbayad." Ngumiti si Nanay Elena habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pakiramdam ni Amina ay nasa isang mundong baliktad siya. Sa Pransya, minsan na siyang pinalayas sa isang restaurant dahil hindi naniwala ang nagbebenta na mayroon siyang pambayad. Ngunit dito, inabot muna sa kanya ang pagkain. Kahit na hindi siya marunong magsalita ng malinaw, simple lang ang kanyang suot at maitim ang kanyang balat. Nagsimula siyang kumain dito araw-araw. Kinabukasan, bumalik siya sa parehong karinderya. Ngumiti ng malapad si Nanay Elena at sumigaw, "Anak ko, andito na!" Nagtawanan ang mga tao sa paligid. May nagtanong, "Anak mo?" Ang itim naman. Agad na sumagot si Nanay Elena, "Kahit maitim, anak ko yan. Maganda ang pagkaitim niya." Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa puso ni Amina. Hindi pa niya narinig ang salitang maganda mula sa bibig ng sinumang hindi Aprikano. Ngunit dito, sa ilalim ng sikat ng araw, sa gilid ng maalikabok na kalsada, natanggap niya ang papuring iyon mula sa isang tindera sa karinderya. Ang pagkaing Pilipino at ang salitang anak ang gamot sa kanyang puso. Araw-araw, kumakain si Amina sa tabi ng karinderya. Sinimulan siyang turuan ni Nanay Elena ng mga simpleng salitang Filipino tulad ng masarap ba at kain pa. Masaya niya itong isinaulo, ngumingiti, at tumatawa sa kanyang nakakatawang punto. Hinaplos ni Nanay Elena ang kanyang ulo at mahinang sinabi, "Hindi mo kailangang maging magaling magsalita, anak. Ngiti mo pa lang, naiintindihan ko na." Sa sandaling iyon, naintindihan ni Amina na gaano man magkaiba ang mga tao, maaari pa rin silang magkaintindihan sa pamamagitan ng puso. Nang gabing iyon, isinulat niya sa kanyang talaarawan,
I found a mother I never asked for, but my heart needed her all along. Mula sa unang araw na kumain si Amina sa karinderya ni Nanay Elena, ang bawat umaga ay naging isang ritual na kanyang inaabangan. Kahit hindi niya naiintindihan ang lahat ng salitang Filipino, ang nararamdaman niyang hindi na kailangan ng pagsasalin ay ang pag-aalala. Sinimulan siyang tawagin ni Nanay Elena na anak ko. Minsan, may kasama itong libreng nilagang itlog. Sa ibang araw, isang saging. Bakit po? Tanong ni Amina. Simpleng sagot ni Nanay Elena. Payat ka? Kasi, anak. Nag-aalala ako. Isang simpleng pangungusap, ngunit ito ay naging isang init na hindi niya kailanman natanggap kahit sa lipunang kanyang kinalakhan. Ang wikang hindi niya maintindihan, ngunit naririnig ng kanyang puso. Isang araw, malakas ang ulan, habang kumakain si Amina sa harap ng karinderya. Agad na tumakbo si Nanay Elena, dala ang isang panyo para punasan ang kanyang ulo habang nagsasalita ng mahaba sa Filipino. Wala siyang naintindihan ni isang salita, ngunit sa sandaling iyon, umiyak siya. Dahil sa tono, sa mga luha, at sa malambot na kamay na nagpupunas sa kanyang ulo, nalaman niyang hindi kailangan ng pagsasalin para malaman kung sino ang nagmamahal sa iyo. Nagsimula siyang batiin ng ibang mga customer, hindi na dahil sa pagtataka. Mula sa pagiging isang kakaibang tanawin, naging suki na siya ng karinderya ni Nanay Elena. Tinatanong siya ng ibang mga customer, "Matagal ka na ba sa Pilipinas? Gusto mo ba ng sinigang? Marunong ka na magtagalog? Ang galing?" Ngumingiti siya at sumasagot, "Kaunti lang po." Tumatawa ang mga tao, "Mas magaling ka pa sa asawa ko." Ito ang unang pagkakataon na ang pagiging dayuhan ay hindi naging dahilan ng kanyang pagiging bukod, kundi naging isang bagay na nag-uugnay sa kanila. Mula sa isang kainan, ito ay naging isang maliit na tahanan sa gitna ng Maynila. Kapag dumarating si Amina bago magbukas ang karinderya, pinapatulong siya ni Nanay Elena sa paghiwa ng gulay, pagsasaing o pag-aayos ng mga mesa. Nag-uusap sila gamit ang mga kamay, kilos at tawanan. Sinimulang ikuwento ni Nanay Elena ang tungkol sa kanyang anak na nag-aaral sa Cebu. Hindi lahat na intindihan ni Amina, ngunit alam niyang malungkot si Nanay Elena. At ngayon, mayroon na siyang isa pang anak na tahimik na nakikinig sa kanya araw-araw. Isang estranghero, ngunit ipinakita niya sa akin na ang mundo ay hindi paganap na malupit. Isang araw na umaambon, tahimik na nakaupo si Amina at tinanong ang sarili, bakit ang isang taong hindi ako kilala, walang anumang kaugnayan sa akin, ay handang buksan ang kanyang puso ng ganito kalaki? Ang sagot na nakuha niya ay, dahil hindi kailangang maging magkatulad ang mga tao para magmahalan. Walang pakialam si Nanay Elena kung saan siya nanggaling, ano ang kanyang relihiyon, o kung marunong siyang magsalita ng maayos. Nakita lamang siya ni Nanay Elena bilang isang tao na nagugutom, napapagod, at nangangailangan ng isang ngiti. Kinuha ni Amina ang kanyang telepono. Kinuhanan ng litrato si Nanay Elena habang sumasandok ng ulam na may ngiti sa mukha at ipinost ito sa social media na may caption, "She calls me anak. She doesn't know how much I needed that." Isang umaga sa kanyang ikatlong buwan sa Pilipinas, naglakad si Amina papunta sa karinderya na may ngiting iba sa unang araw niyang pagdating. Hindi na siya isang turistang naghahanap ng makakain. Naging bahagi na siya ng maliit na eskinita na ito, lalo na sa karinderya ni Nanay Elena. "Nandito ka na pala anak," bati ni Nanay Elena mula sa harap ng karinderya. "May tinola ako ngayon, paborito mo, at saka kaldereta." Ang salitang anak, na dati ay nagpapaluha sa kanya, ngayon ay nagpapangiti sa kanya ng malapad at nagpaparamdam na siya ay may halaga. Pareho pa rin ang pagkain, ngunit nagbago ang puso. Inilapag pa rin ni Nanay Elena ang isang plato ng kanin kasama ang isang baso ng malamig na tubig. Ngunit ngayon, may dagdag na maliit na mangkok ng tinola. "Espesyal, to para sa'yo, hindi ko to binebenta." Mahinang tumawa si Amina at sinabing, "Napakasarap po, Nanay." Hinaplos ni Nanay Elena ang kanyang likod. "Gumagaling ka na magtagalog, anak." Dahan-dahan siyang tumango. "Kayo rin po, Nanay, gumagaling na mag-Ingles." Nagtawanan silang dalawa. Sa kabila ng pagkakaiba ng wika, ang kanilang mga puso ay lubos na nagkakaintindihan. Hindi lang pagkain ang ibinigay ni Nanay, kundi isang tahanan. Isang araw, malakas ang ulan at basang-basa si Amina nang dumating sa karinderya.
Nakita siya ni Nanay Elena at agad siyang hinila papasok sa silong, pinunasan ang kanyang buhok at sinabing, "Teka, hahanapan kita ng damit na pamalit anak, baka magkasakit ka." Natigilan si Amina. Hindi niya inakala na may mag-aalala sa kanya ng ganito. Ang kanyang tunay na ina ay malayo, ngunit dito, isang taong hindi niya kaano-ano, na hindi niya kilala dati, ay inaalagaan siya na parang tunay na anak. Nagsimula niyang tawaging bahay ang lugar na ito nang hindi namamalayan. Tuwing hapon bahing sara ang karinderya, laging nagtatanong si Nanay Elena, "Babalik ka bukas anak?" Sasagot siya, "Opo naman nanay." At sa bawat pag-alis niya, may boses na hahabol, "Ingat ka, anak ko." Iyon ang mga salitang hindi niya narinig mula sa kanyang mga katrabaho sa Pransya. Hindi niya narinig mula sa kanyang mga guro. Hindi niya narinig mula sa mga estrangherong nakasalamuhan niya sa buhay. Dahil kay Nanay Elena, ayaw na niyang umuwi dahil ito na ang naging tahanan niya. Sinimulan niyang kolektahin ang mga larawan sa kanyang telepono. Larawan ng plato ng kanin, larawan ni Nanay Elena na sumasandok ng ulam, larawan ng mga Pilipinong customer na ngumingiti sa kanya, larawan ng mga bata sa eskinita na tinatawag siyang Ate Mina dahil hindi nila mabigkas ang kanyang pangalan. At sa kanyang talarawan, isinulat niya, "I came here only to escape feeling invisible, but I found a family without a single drop of shared blood." Nang gabing iyon, bago matulog, nakita niya ang isang mensahe mula sa kanyang ina sa Pransya. "Kamusta ka, anak?" Ngumiti siya at sumagot, "Mabuting mabuti po, inay. Dito, tinatawag nila akong anak, araw-araw." Matapos manirahan sa Maynila ng ilang buwan, naramdaman ni Amina na may kahulugan ang bawat araw niya. Hindi dahil sa mataas na sahod o magandang posisyon, kundi dahil tuwing umaga, nakakangiti siya kay Nanay Elena, natututo ng mga bagong salitang Filipino at nagiging isang ordinaryong tao na may pangalan, may pagkakakilanlan, may pagmamahal na hindi na kailangang ipaliwanag. Mula sa isang biyahe na dapat ay isang linggo lang, 3 beses na niyang ipinagpaliban ang kanyang pag-uwi. At sa kanyang puso, nagsimula siyang magtanong, "Kailangan ko pa bang bumalik sa Pransya?" Sinimulan niyang mag-aral ng Filipino nang may bukas na puso. Nag-enroll si Amina sa isang kurso sa wika para sa mga dayuhan sa isang maliit na paaralan sa Maynila. Ang kanyang guro ay mabagal magsalita, mabait, at hindi tumatawa kapag nagkakamali siya. Natuto siyang magsulat ng "Salamat po", magsabi ng "Busog na ako", at iniisip si Nanay Elena. Tuwang-tuwa si Nanay Elena nang malaman ito. Tumawa siya at sinabing, "Malapit ka nang maging mas magaling magtagalog kaysa sa mga Pilipino, anak." Ang pag-aaral ng wika ay hindi lamang para sa komunikasyon. Ito ay paraan upang makapasok sa puso ng mga taong yumakap sa kanya sa pamamagitan ng kanilang mga ngiti. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na trabaho na nagparamdam sa kanya ng halaga. Inirekomenda siya ni Nanay Elena na tumulong sa maliit na kapihan ng isang kaibigan. Ang may-ari ay isang Pilipinang nagngangalang Atemham na medyo marunong mag-Ingles. "Tumulong ka lang magpunas ng mesa, sapat na yon", sabi ni Atemham. Ngunit kinabukasan, narinig niya ang isang dayuhang customer na nagsabi, "Ang mga staff sa kapihan na ito ay laging nakangiti." Nakakatuwa, ngumiti siya sa mga customer at lumingon kay Atemham. "Masayang-masaya po ako ngayon, ate." Ito ang unang trabaho kung saan naramdaman niyang hindi niya kailangang ibaba ang kanyang sarili, hindi kailangang magmakaawa, sapat na ang pagiging siya. Sinimulang ituro ni Nanay Elena ang mga salitang wala sa aklat. Bukod sa pagkaing Pilipino, sinimulan din ni Nanay Elena na turuan siya ng mga kaugaliang Pilipino. "Anak, kapag magpapasalamat sa matatanda, kailangan mong sabihing salamat po. Kapag magmamano, kailangan mong yumuko ng mababa. Naiintindihan mo ba, anak?" Sinubukan ni Amina na sundin ito ng may paggalang dahil bawat salita, bawat kilos ay nagparamdam sa kanya na unti-unti siyang nagiging Pilipino. Sa mundong dating nagtataboy sa kanya, dito ay niyayakap siya ng buo. Naisip niya dati na ang tanging bansa kung saan siya maaaring manirahan ay isang bansang nakakaintindi sa mga taong maitim ang balat. Ngunit ang Pilipinas ay hindi isang bansang direktang nakakaintindi. Ito ay isang bansang hindi agad humuhusga. Walang nagsabi na kailangan niyang patunayan ang anumang bagay. Walang nagsabi na hindi siya nababagay dito.
Sa halip, lahat ay ngumingiti at nagtatanong, "Kumain ka na ba, anak?" Nang gabing iyon, nakaupo si Amina sa balkonahe ng kanyang tinutuluyan, tinitingnan ang mga ilaw ng Maynila. Isinulat niya sa kanyang talaarawan, "Perhaps I was not born here, but my heart is taking root here, one day at a time." Laging nakaupo si Amina sa maliit na kapihan sa eskinita tuwing hapon pagkatapos ng kanyang klase sa Filipino. Isang araw, isang binatang Pilipino ang pumasok para bumili ng kape. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, kayumanggi ang balat, at ngumiti sa kanya. "You speak Tagalog very well," sabi niya. Ngumiti si Amina nang may kaunting hiya, "Kaunti lang po." Mahina siyang tumawa at nagtanong, "Anong pangalan mo?" Iyon ang unang pagkakataon na tinanong siya ng isang estranghero sa Pilipinas ng kanyang pangalan nang hindi tinatanong kung saang bansa o lahi siya galing. Tiningnan siya nito, hindi ang kanyang balat. Ang pangalan niya ay Boy, isang ordinaryong lalaki na nagparamdam sa kanya na espesyal. Si Boy ay isang NGO worker na tumutulong magturo sa mga bata sa isang komunidad. Hindi siya mayaman, hindi siya magaling mag-Ingles, ngunit mayroon siyang mga matang puno ng kabaitan. Sa tuwing nagkikita sila, tinatanong niya, "Anong bagong salita ang natutunan mo ngayon?" Isang araw, sinabi ni Amina, "Natutunan ko ang salitang mabait." Tumawa siya at sumagot, "Ang salitang yan, ikaw ang ibig sabihin." Ngumiti siya, ngunit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang mahulog ang kanyang loob sa isang taong walang pakialam sa kanyang balat. Sa Pransya, tiningnan siya ng ilang mga lalaking puti na parang isang kakaibang bagay. Ang ilan ay nakipagrelasyon sa kanya para lang maranasan ng makasama ang isang taong may ibang kulay ng balat. Ngunit si Boy ay hindi kailanman nagsalita tungkol sa kulay ng kanyang balat. Interesado siya sa kung anong pagkain ang gusto niya, anong musika ang pinapakinggan niya, at tumatawa siya sa kanyang puntong Filipino, na para bang ito ay kaibig-ibig. Nagsimulang tumulong si Amina sa pagtuturo ng mga bata tuwing weekend. Hindi sila natatakot sa kanya. Hindi nila tinatanong kung sino siya, kundi tinatawag siyang Teacher Mina, at iginuguhit siya na may mga bulaklak na iba't iba ang kulay. Ang pag-ibig sa Pilipinas ay hindi komplikado. Isang araw, habang kumakain sila sa gilid ng daan, lumingon si Boy at nagtanong, "Namimiss mo ba ang inyo?" Mahinang sumagot si Amina, "Minsan, pero ngayon, may pangalawa na akong tahanan." Ngumiti si Boy, "Kung ganoon, manatili ka sana sa bahay na ito ng mas matagal. Walang salitang mahal kita, walang magarbong bulaklak, walang romantikong paghawak ng kamay." Ngunit ang simpleng mga salita niya ay nagparamdam sa kanya na nakikita siya nito para sa kung sino talaga siya. Sa unang pagkakataon, ang pag-ibig ay hindi nakuha sa pamamagitan ng pagbabago sa sarili. Hindi niya kailangang mag-makeup para pumuti. Hindi kailangang magsalita para magtunog dayuhan. Hindi kailangang subukang maging ibang tao. Siya lang si Amina, isang babaeng maitim ang balat na malakas tumawa, mahilig kumain ng sinigang at minahal siya nito para doon. Nang gabing iyon, isinulat niya sa kanyang talaarawan, "He never said, 'I love you,' but all his actions made me believe in a love I never had to prove." Isang umaga, tumunog ang abiso mula sa airline app. Ang kanyang flight pabalik sa Paris sa ika-28. Isang paalala na may 7 araw na lang. Hawak ni Amina ang kanyang telepono sa gitna ng karinderya. Ang kaldereta sa kanyang plato ay hindi pa niya nagagalaw. Ang boses sa kanyang isip ay mas malakas kaysa sa lahat sa paligid niya. 7 araw na lang, babalik na talaga ako? Hindi niya alam na ganito pala kahirap ang pamamaalam. Lumapit si Nanay Elena at naglagay ng isang supot ng turon sa kanyang mesa. "Libreng dessert ngayon, paborito mo, anak." Pilit na ngumiti si Amina. Hindi pa niya kayang sabihin na aalis na siya. Ang kanyang puso ay mabigat na parang may nakadagang bato. Ang 3 buwan na nakalipas, na akala niya ay pansamantalang pahinga lamang, ngayon ay parang iiwanan niya ang isang tunay na tahanan. Sinabi niya ito, at sumunod ang mga luha. Nang gabing iyon, nagpasya siyang sabihin kay Nanay Elena, "Nanay, kailangan ko na pong bumalik sa Pransya sa susunod na linggo." Natahimik si Nanay Elena sandali bago sumagot ng mahina, "Talaga, anak? Malulungkot ako." Hindi makatingin si Amina sa mga mata nito.
Ngunit hinawakan ni Nanay Elena ang kanyang kamay ng mahigpit. Ayos lang anak, huwag mo akong kakalimutan, ha? Dumaloy ang mga luha ni Amina nang hindi namamalayan. Ang tanging nasabi niya ay, babalik po ako, Nanay. Ito ang tahanan ko. Si Boy ang naghatid sa kanya sa airport, ngunit wala siyang sinabi. Sa araw ng kanyang pag-alis, nagmaneho si Boy para ihatid siya sa NAIA. Nagpatugtog siya ng mahinang musika sa kotse, walang sinasabi. Tanging ang tunog ng aircon at ang tibok ng puso ni Amina ang malinaw niyang naririnig. Pagdating sa departure gate, lumingon ito at sinabing, "Huwag mong kalimutan na may naghihintay sa'yo dito." Ngumiti siya habang tumutulo ang luha. Inabot nito ang isang tote bag. Sa loob, may isang puting t-shirt na may nakaimprentang anak ni Nanay Elena. Mas mahigpit pa niyang hinawakan ang tote bag kaysa sa kanyang maleta. Sumakay siya sa eroplano, ngunit naiwan ang kanyang puso sa Pilipinas. Sa eroplano, ipinikit ni Amina ang kanyang mga mata. Hindi niya naramdaman na umuwi siya, kundi umaalis mula sa isang tahanan na ayaw iwan ng kanyang puso. Sa kanyang bag, may mga pasalubong mula kay Nanay Elena, mga guhit mula sa mga bata sa komunidad, isang maliit na kuwaderno kung saan nakasulat ang mga salitang Filipino na natutunan niya. Ngunit ang wala siya ay ang sagot kung paano magiging pareho ang kanyang buhay pagkatapos nito. Nang gabing iyon, dumating siya sa Paris. Malamig na malamig ang hangin, ngunit sa kanyang bag, mayroon pa ring amoy ng kaldereta mula sa t-shirt. Binuksan niya ang kanyang telepono at isinulat sa kanyang talaarawan, "The Philippines didn't change me. It made me realize that who I was never wrong in the first place." Nang tumapak si Amina sa sahig ng Charles de Gaulle Airport, ang lamig ay namanhid sa kanyang balat. Ngunit mas malamig pa ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Ang mga tingin na dati niyang kinasanayan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating taong yumuyuko habang naglalakad. Nang bumalik siya sa trabaho, hindi na siya ang tahimik na anino sa isang sulok. Nagbalik si Amina sa pagiging freelance English tour guide. Tinanong pa rin siya ng ilang mga dating kliyente, "Saan ka galing? Aprika ba?" Ngunit sa pagkakataong ito, sumagot siya ng may kumpiyansang ngiti, "Galing po akong Pransya at kararating ko lang mula sa Pilipinas." Isang katrabaho ang bumulong, "Mukhang mas masigla ka ngayon." Ngumiti siya at walang sinabi, dahil alam niya sa kanyang puso na ang ngiting iyon ay binuo ng salitang anak na tinatawag sa kanya araw-araw ng isang tao sa Pilipinas. Nangahas siyang gawin ang mga bagay na hindi niya ginawa dati. Nagpasya si Amina na magbukas ng isang social media page na pinangalan ng anak ni Nanay Elena. Isinulat niya ang mga kwento ng kanyang paglalakbay sa Pilipinas, ang kabaitang natanggap niya mula sa mga estranghero, ang karinderya, at ang salitang anak na nagpabago sa kanyang buhay. Ang hindi inaasahan, ang kanyang mga post ay ibinahagi sa TikTok at Instagram. Ang kanyang mga taga-subaybay ay lumobo sa mahigit 10,000 sa loob lamang ng ilang araw. Maraming tao mula sa iba't ibang bansa, lalo na ang mga may maitim na balat, ang nagkomento. "Umiyak ako nang mabasa ko ito. Gusto kong pumunta sa Pilipinas balang araw." Siya ay naging boses para sa mga dating tahimik. Isang lokal na media sa Pransya ang kumontak sa kanya para sa isang interview bilang isang babaeng itim na nagbukas ng bagong pananaw tungkol sa Asya. Nagsalita siya sa isang maliit na entablado, ikinuwento ang kanyang buhay at binanggit ang Pilipinas ng may ngiti at boses na puno ng pag-asa. Isang dalaga ang lumapit sa kanya pagkatapos hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit at sinabing, "Pinaramdam mo sa akin na hindi ko kailangang humingi ng tawad dahil ipinanganak akong ganito." Mahigpit siyang niyakap ni Amina dahil naintindihan niya ang bawat salita. Iyon ang naramdaman niya sa unang 20 taon ng kanyang buhay. Malamig pa rin ang Pransya, ngunit mas mainit na ang kanyang puso. Kahit na ang mga kalsada ay puno pa rin ng mapanuring mga mata, kahit na nananatili pa rin ang diskriminasyon. Ngayon, hindi na natatakot si Amina, hindi na nahihiya, hindi na yumuyuko. Hindi na siya isang taong naghihintay na tanggapin ng iba. Dahil tinanggap na niya ang kanyang sarili mula pa noong unang araw na tinawag siyang anak ng isang tindera sa karinderya. Nang gabing iyon, isinulat niya sa kanyang talarawan, "I returned to the same world, but I am no longer the same person."
because I have known that a love that requires no proof truly exists. Isang taon nang lumipas mula nang bumalik si Amina sa Pransya, ngunit ang kanyang puso ay hindi kailanman umalis sa Pilipinas. Tuwing umaga, nagtitimpla siya ng kape at tinitingnan ang larawan ni Nanay Elena sa harap ng karinderya. Tuwing gabi bago matulog, binabasa niya ang mga komento sa pahina ng anak ni Nanay Elena na ngayon ay may mahigit 100,000 taga-subaybay mula sa iba't ibang bansa. Ngunit walang makakapuno sa kanyang puso kundi ang tiket sa eroplano na hawak niya ngayon. Pauwi na ako. Sa tahanang pinili ko, sinalubong pa rin siya ng naiya tulad ng dati. Nang muling lumapag ang eroplano sa Pilipinas, huminga ng malalim si Amina na parang isang taong muling nabuhay. Ngumiti ang opisyal ng imigrasyon at sinabing, "Welcome back po." Ang salitang back ay tumimo sa kanyang puso dahil hindi na ito isang pagbisita lamang. Ito ay isang pagbabalik para manirahan, para mabuhay sa lugar na nagparamdam sa kanya ng kanyang halaga. Umiyak si Nanay Elena sa gitna ng karinderya nang bumalik ang kanyang anak. Naglakad si Amina palapit sa karinderya. Nakayuko si Nanay Elena sa mga kaldero. Nang tumingala ito at makita siya, nabitawan ni Nanay Elena ang sandok at tumakbo para yakapin siya. "Anak ko, namiss kita ng sobra anak. Araw-araw akong umaasa kung kailan ka babalik." Nanginginig ang boses ni Nanay Elena, ngunit ang yakap ay mahigpit na parang isang tunay na ina na matagal nang hindi nakikita ang kanyang anak. Niyakap siya pabalik ni Amina, hindi mapigilan ang mga luha dahil walang salita sa mundo na mas mainit pa kaysa sa namiss ka ni Nanay, anak. Ngayon, siya ay isang babaeng itim na hindi na humihingi ng tawad. Nag-enroll si Amina sa isang pangmatagalang kurso sa wikang Filipino. Nagsimula siyang magtrabaho bilang guro ng Ingles sa isang maliit na paaralan sa komunidad. Tumutulong pa rin siya kay Nanay Elena sa pagtitinda tuwing hapon at nagbabahagi ng mga kuwento sa kanyang pahina araw-araw. Ang kanyang pahina ay naging inspirasyon sa libu-libong tao, lalo na sa mga babaeng itim na dating nakaramdam na walang lugar para sa kanila. Isang araw, nag-post siya, "Akala ko dati, kailangan kong pilitin ng iba na tanggapin ako. Pero hindi kailanman hiniling ng Pilipinas na patunayan ko ang anumang bagay. Inabutan lang nila ako ng isang plato ng kanin kasama ang salitang anak." Sa harap ng karinderya ngayon, may bagong karatula. Si Amina at Nanay Elena ay nagtulungan na gumawa ng isang vinyl sign para ipalit sa luma. Nakasulat sa Ingles, "This is not just a food stall. This is a home." From Nanay Elena and her daughter, kinukuhanan ito ng litrato ng mga dayuhang customer araw-araw. Isang lokal na media ang nag-interview sa kanila. Kahit hindi magaling mag-Ingles si Nanay Elena, buong tapang niyang sinabi, hindi kailangang maging pare-pareho ang mga tao para magmahalan. Alam na ni Amina na siya ay laging may halaga. Isang hapon, habang kumakain sila ng turo ni Nanay Elena, lumingon siya at sinabing, "Nanay, masaya po ako na tinawag ninyo akong anak noong araw na iyon." Ngumiti si Nanay Elena at mahinang sumagot, "Anak, nakita mula pa noong unang araw." Yumuko si Amina sa kanyang plato habang ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang puso. Nang gabing iyon, isinulat niya ang huling kabanata sa kanyang tala-arawan, "Hindi ko kailangang baguhin ang anumang bagay. Hindi kailangang pumuti, hindi kailangang maging mas magaling magsalita, hindi kailangang maging higit sa tao. Sa pagiging ako lang, dito, may tumatawag sa aking anak. Ipinakita sa akin ng Pilipinas na mayroon akong halaga."